Nagbabalik po ang Showbiz Central. Mga kapuso, 35 years ang agwat ng kanilang edad pero hindi ito o anumang pagsubok ang nagpahiwalay kina Dolphy at Jaja. Sa kanilang 23 years na pagsasama, narito ang top 7 moments sa Dolphy-Jaja love story. Number 7. Nagkakilala sina Dolphy at Jaja habang ginagawa ang pelikulang Mga Anak ni Pacifica Falayfay. 59 si Dolphy noon, 24 naman si Jaja. Number 6. 1989 nang maisapubliko ang love affair nila. Umani ito ng maraming negatibong reaksyon na humantong sa pagtatapos ng John and Marcia, ang longest running TV program noon. Pagkatapos ay tumungo sina Dolphy at Jaja sa Amerika para doon na magsimula ng panibagong buhay. Para kay Dolphy, si Jaja na talaga ang huling babae sa buhay niya. Wala na. Wala na. Wala na. Period. Close na ang factory. Number 5. Nagbunga ang pagmamahalan nila ng dalawang anak, sina Nicole at Zia. Number 4. Matagal na ring nagplanong magpakasal ang dalawa, subalit hindi ito matuloy dahil nung isang taon lang nag-grant ang annulment ni Jaja, kung kailan pabalik-balik na si Dolphy sa ospital. Ang mapakasal ang itinuturing na unfinished business daw ni Dolphy. Okay, honestly speaking, I know my father wants to marry. Nahihiya na rin ako pag lumalakad kami sa abroad, eh, di ba? Magkakasama kami pagtingin sa passport mo, single, di ba? Ugat na ito, eh. Single pa rin, ang dami-dami. Ang amin, kinadaan namin sa friendship kami. Bukod sa mag-asawa na kami, tinutuloy ko sa asawa na ayaw ng partner in life lang, gano'n. Pero we live-in kami. Pero actually, kita kami 20 years din halos na magkasama. Number 3. Hindi man kasal, pinatunayan nila Dolphy at Jaja ang sumpang till death do us part. At si Jaja, nanatiling nasa tabi ni Dolphy hanggang sa mga huling sandali nito sa ospital. He taught me to be very strong. Kinailangan ko maging strong para sa pamilya ko because he was ill for a very long time. So, ayun, isa pa, Kuya Ricky, ayaw niya na umiiyak kami sa harap niya. Number 2. Ang pag-awit ni Jaja ng Through the Years sa eulogy ni Dolphy noong Miyerkules ang naging simbolo ng pagmamahalang ng magitan sa dalawa at ang number 1 moment sa love story ni Dolphy at Jaja. Ang last words ni Dolphy. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweet days I found with you. Through the years, I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed. Ba't di mo sinabi yung words na I love you? Because he said it to me. Kasi wala nga siyang boses. Through the years. Maraming mga intriguing trivia about Tito Dolphy ang pinag-usapan ng bayan. Isa na rito ang kanyang solid bronze casket. Alam niyo ba kung sino ang nagbenta sa kanya noong 70s? If you want to find out, watch this. Di kailanman ikinaila ni Dolphy na matagal na niyang napaghandaan ang kanyang pagpanaw. Nakabili na raw kayo ng coffin? Yeah. Talaga ho? Bakit? Naalok ako, binibens ka kasi. Binili ko naman. At akalain nyo na ang nag-alok pala kay Mang Dolphy ng kabaong ay ang aktres at Miss World 1973 first runner-up, Evangeline Pascual. Yung kanyang coffin ay sa akin binili. Yung casket niya in the 70s. I was a counselor for Loyola Life Plan kami ng mama ko and my sister. And we saw him sa Arcega sa Aurora Boulevard. Tapos nakipag-appointment kami sa kanya. Nagpunta ako sa RBQ Production and presented to him the pre-need plan. No? Kasi there was a time na ini-introduce pa lang sa Pinas at hindi masyadong saleable, but he was one head of the family
who just remembered the, we are all going to an end. Actually, ako unang bumili ng Memorial Park dito sa Pilipinas sa mga artista. Ito ang mismong kabaong na binili ni Pidol kay Evangeline noong 1977. Isa itong stainless, airtight coffin na gawa sa solid bronze. At kung pepresyohan daw ngayon ay nagkakahalaga na ng mahigit kumulang 1.8 million pesos. Isang kabaong na nababagay talaga sa isang haring katulad ni Dolphy. Very, very special yan. And what was fully paid, in-airlift dito yan. Pagkatapos, display yan sa Loyola Guadalupe for some time to tell the world, to tell the Philippines that kay Dolphy yan. And then, para ma-preserve siya, itinago na. Nilagyan siya ng parang coating na powder. Sabi nga ni Epi kanina, nung nakita niya, kasamahan mga masyadong modern, naka-powder siya, naka-coat siya ng powder to preserve it. Ginugol man ng Comedy King ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa pagpapatawa, naging seryoso naman siya pagdating sa pagpaplano ng hinaharap. So, sabi nga niya, the cost of dying rises with the cost of living. Alam niya ang kahulugan ng buhay at everything comes to an end. Dolphy, isang tunay na anak ng Tondo. Pinanganak siya noong July 25, 1928 sa Calle Padre Herrera na kilala na ngayon bilang P. Herrera Street. Lumipat sila sa kanto ng Moriones kung saan nagtayo ng maliit na dress shop ang kanyang ina. Tumira din ang buong pamilya Quezon sa likod ng karerahan sa San Lazaro. Ganon din sa kalye ng Gagalangin. Lahat yan sa Tondo. New Pawns